panayam po ng payagang The New York Times kay Pangulong Aquino inahinatulad ng ating presidente ang sitwasyon ngayon sa pagitan ng Pilipinas at ng China dun sa mga naganap noong ikalawang digmaang pagdaigdig o World War II. Kung yung matatandaan, ay isa sa mga namayani sa gerang yon ay si Adolf Hitler. Pero nililinaw na Malacanang na wala namang balak ang ating Pangulo na insultuhin ang China. Nakatutok si Ray Alvis. Sa bahagi ng panayam ng The New York Times kay Pangulong Noynoy Aquino tungkol sa gusot sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea, hiningi ng Pangulo ang suporta ng ibang bansa para manindigan laban sa mga aksyon ng China sa pinag-aagawang teritoryo. Ayon sa Pangulo, ang buong mundo ang dapat magsabi sa China na itigil na ang pananakop nito sa mga disputed territory. Inihalin tulad ng Pangulo ang sitwasyon noong World War II nang kamkami ni Adolf Hitler ang Sudetenland na bahagi ng Czechoslovakia. Di raw nagawang suportahan ng ibang bansa noon ng Czechoslovakia kaya hindi napigilan ang pananakop ni Hitler sa mga karatig bansa. Pero hindi raw ipamimigay ng Pilipinas ang teritoryo nito sa mga pinag-aagawang isla. Maaaring hamak na mas malaki at makapangyarihan daw ang China, pero ang mali raw ay mali. Nilinaw naman ng Malacanang na di-intensyon ng Pangulo na insultuhin ng China. Ang kanyang ginawa lamang ay sa kanyang pagtugon, meron siyang naalala na particular event in the history of World War II. No? And for him, that would be a way of drawing, of making an example. No? Yung appeasement kasi yung sinabi niya doon. No? Pero yun nga, no, sa pagkakilala ko sa kanya, attentive siya to details and he's able to cite from memory, no, certain historical facts. So parang matter of fact yung kanyang pagsagot sa ganung paraan. Sa parehong panayam, muling nanindigan ng Pangulo na hindi siya hihingi ng paumanhin para sa Manila bus hostage taking noong 2010 kung saan 8 Hong Kong nationals ang namatay. Nabanggit ng Pangulo na nang may mga namatay na Pilipino sa China, di naman daw nagbigay ng kompensasyon ng China sa pamilya ng mga biktima. Ang pagtanggi ng Pangulo na humingi ng paumanhin ang nagbunsod sa Hong Kong na kanselahin ang visa-free travel para sa mga opisyal ng gobyerno at Filipino diplomats. Ngayong araw na ito epektibo. Kasabay nito, isinasaalang-alang daw ng gobyerno ang kapakanan ng mga Filipino workers sa Hong Kong sa magiging tugon nito sa nasabing hakbang ng Hong Kong. All of our actions are guided by our judgment on what will promote their welfare and interests. And that is why we would like to act, no, in a way na hindi naman ma-jeopardize yung kanilang interest. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras.